ang tapit, iya ang pasabot, dugang ang pasabot. Sir. Sir. Okay, may gabi na itong tanan. May gabi. Ano, bibo jud kayo ba basta si Bro CP ang mo lecture kay Very informative. supak-supak ka ah. Okay. Oh, kanya nga to ang gisgutan karon usa ni sa mga importante pod nga topic no kay bisan sa social media makita nato mga sabadista nga pertiging sayupan ng ilang hatag nga informasyon nga mingon sila nga ang mga Katoliko, mga RCC mo nang naingunana sila kay wa sila balaod no unsa man ning tawhana wa ba na tayo kumami na dare ang mga Katoliko way balaod way supakon mao na sila nga usaon man na nimo pag kaluwas nga patuyang lang daw sa sala kay wa lagi kuan walay balaod kay sa mga debate man god pagingon nga pagkaon ingon na wala naman ang balaora wala naman ang balaod kana may tungod sa pagkaon ba ingon sila pag mingon ka nga dili nimo klarohon nga sa pagkaon nito mingon sila nga wala nang balaod sa to pa pwede na tang patay kay namas balaod ayo pagpatay so mo na nga atong klarohon no kay kanibang labi na sa to ang mga CFD mahilig ta sa kanang gitawag og mo-engage og mga debate, diskusyon, question and answer. Then isa ning atong klarohon kaning policy kay mabot taron dia policy of equivocation. Ang policy of equivocation, kuha siya. Kanibang usa lang ka word, pero lain-lain ang kahulugan. Lain-lain ang meaning. So, sa diskusyon, di ta magkasinabot, kay nga naman, ang gisgutan sa isa, husto man. Kay mamuto yung subay. Kaya nga ito pong ipasabot, lain di ay. No? So, atong ibutang dire ang definition no occurs when word or phrase used occurs when a word is used with different meanings within the same argument. Okay. So, mao na siya nga hantod karon wala kay magdaog tungod kay kung paminaw na to sila husto man yun nya ang ato pong paghayag husto gyapon pero di mag-abot kay nga naman nagbuwag man ta so ang sample na karon ang gidiskusyonan may tungod sa law man to commandment di ba isa to mga synonym sa commandment, law, rule, sa to prohibition, daghang kayo. Pag-ingon nga, balaod, gani, kung mabasa tag Bible, tanaw na to, kung balaod, gamay gani, dili na katong moral law. Ordinary na siya, pero katong kapital na, naghiskot na siya sa 10 Commandments. Kung dako,
Pero gamay, balaod, naghiskot na siya sa katong mga anak-anak na balaod ni abot ganito pila ito 613. Oh, 613 ya ang pinakakuan na pinakaamahan mao tong 10 commandments. Okay. So, gi-classify ni siya tulo. No, number 1, moral law. Kaning moral law mo ni siyang the 10 commandments. Moning pangutanan ni Bro Earl ganiha nga katong 7 capital sins. Kuan ba to kanang mortal? Naa ba dire? Oh, adto bag naa naman to siya. Now kung imong kutkuton jud ba asa gid siya nagugat, mobalik na siya sa 10 commandments. No? Nya, naay pangutana si Bro Christian ganiha nga kung makasala ka ning usa sa napulo ka sugo, maimpirno ba ka? Matuyin siya nga ano imong ako may imong hukmon. Natural kung makasala ka kay moral law man bisag isa lang mao man gitawag og kaning sa moral law mortal sin ni siya dire. Kung diri ka makasala sa moral law or sa 10 commandments, nabilong na siya sa silot nga mortal sin. Oh, natural. Ano adlok ba ka? Suportado ba niya? Kay, wala may partikular nga tao. Wala may partikular. Pero partikular na nga tao, ay yung hukmi. Pero mingon nga, base sa Biblia, mo man ay status na to, mo man ay gitudlo nga, kung makasala ka sa usa, bisag usa lang sa napulo ka sugo, mortal sin na siya. Asa mo na mabasa? Katong sa Santiago, no? Santiago 2:10. Ang kasala kag ka usa kung nakalapas ka sa usa kasugo, nakalapas sa tanan. Nakalapas sa tanan. Sa tanan. Sa to pa, bantayan nyo na nato. Kay, ngayon ka nga, ikanapulo rubitaw ni, ikalima rubitaw ni. Dili pwede. Kay, bisag isa lang ana, insakto na nga makapatay na to. So, ang ikaduha, mo itong gitawag niya og civil law. Ang ikatulo, katong ceremonial, ceremonial law. Nakaroon, pag maingon ta nga, giwala ng kasuguan, kailangan imong klarohon nga ang giwala, ang civil o ang ceremonial, pero dili pud tanan. Naigi-usab. Naigi-revise. Example, sa civil, kaning civil, mo man ni siya ang kanang sala sa ubang tao ba? Niya, ang punishment. Na ang balaod sa Hudiyo, kung masakpan ka nga nanapaw, masay silot, patyon, pinagi sa bato. Di ba ang atong Ebanghelyo, atong Domingo, doon ay babae nga nadakpan, nga nanapaw? Niya, gidala nila kang Kristo, nga gisumbong nila na nadakpan na mo. Sumala sa itong balaod, patyon man Niya, noto nga, lipat-lipat sa kang Kristo niya. Pag niya, katong wala isala. Katong wala isala. Mo yung unang mulabay. Niya, wa man dyan, nangaulaw man sila, sibat. Moto, naingon siya nga, asa naman sila? Sila, wa man, nanlakaw man. Wala ka gisulutan, wala. Di sad ka nako, di sad ka nako silutan. Pero dili boti pasabot nga, okay na day mga bit, kawa na silot. Kaya ningon man siya, lakaw, ayaw na pagpakasala.
Pero gipasaylo na giwala na tong maong kaning silot. No? Pati nang sa ceremonial, dako man ni coverage kay katong dietary law nabilong na dire. Kaning dietary. Nabilong na dire ang sa dietary law. No, daghang kay bersikulo ang ilang gamiton nga kani mao timaan sa iyang katawhan, ilang malipalikon dito, pero grabe yun mga tawhana, di gid makasabot nga ang pagbasa lagi nila sa Biblia kay wala lagi sila atong pag-study lagi sa exegesis lagi nga tanawon nimo kung kinsay kasulat, kinsay gisulatan, ug unsa ang ilang sitwasyon. Mao man tong naira-ira kato imong giisgutan sa ilang panahon, specific to nga para sa ilang mga Hudiyo. Nakita bitaw nato nga pag-abot ni Kristo, niingon siya katong sa Marcos 7 nga walay musod sa baba nga makapahugaw sa tao. Unsa may tubag sa mga Sabadista? Dili man na mao kay ang konsepto ana o ang iyang context kanang idea, main idea na nakita sa mga Pariseo ang mga tinudluan ni Kristo nga nangaon way hunaw-hunaw. So nagpasabot na siya nga nagsupak sila sa seremonyas paghinlo. Ana, kay ang ila kunong gikaon wala may bawal dito. Ana, pero kung atong tanawon dito sa 19, asar gito kutob mo 7 atos 20 sa 19, giklaro gyud ni Kristo nga walay pagkaon. Pagkaon gyud ang isgutan. So kung hugaw to, pagkaon ba rin ang hugaw. Nya, sa ikaduhang punto, yun sa man pagsabot sa mga tinunan. Moto makita nato dito sa Roma 14:1 hanto pataas hanto sa 18 gyapon nagingon nga dawatan ninyo sa walay pakiglalis ang mga huyang sa pagtuo. Kay dunay mga tawo makaon bisag unsa pero ang huyang pagtuo utanon re kanon. Nya nay gwapo diha nga punto. Katong mukaon bisag unsa dili manaway sa utanon re kanon. Ang utanon re kaunon dili mo saway sa mukaon bisag unsa kay gidawat na sila sa Dios. Kaklaro ana. Sa 4 na siya, sa 3 ba? Sa diri na siya sa kuan. Roma 14 hantod sa 3 or 4. Palihog daw basa. Kay klaro kay na dia, gidawat na. Sa ato pa, kaniadto, gisalikoy na sila. Sige. Dawatan ninyo ang buyan sa pagtuo sa walay kapitalin kaniya. May nagtuo nga mahimong nila pagkaon bisag unsa ang buyan sa pagtuo bago lamang ang tanon. Ang kaon bisag unsa dili anay maghukom sa tawo nga tanon raygan kon. Kung ang tawo usab nga tanon raygan kon dili anay maghukom sa tawo nga magkaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Kay gidawat na siya sa Dios. Nya ngano sila sige pa magyapon paghukom. Ha? Di ba tama kayo? Anya sa 14 na siya. Karon og balikon na to sa buhat. Buhat 15. What is ahead? Cornelius Pedro? What is na pachay? Napoy kinji. De, mulalis man sila dito kay Kaya kinji tama na. Tama. 15. Dili na sa unahan na. Kaya musupak mo na sila anang kuan. Pwede siya na to, hisgutan ang Jis, buhat Jis. Bro, Jis. Ato sa ning, kung ano ning 15? 15, 20.
og hangtod sa og 29, ambak sa 29. Sige, palihog nagbasa bro. 15 lang niya dayon, ambak sa 15, 20 dayon sa 29. Ato niya inani ha ang senaryo. Mo ni unang higayon nga nag-abot og nag-council ang mga apostoles tungod kay dunay mga lugar nga naagyan nila ni San Pablo ilang gitudloan nga pwede na nga dili mo sunod sa balaod sa mga Hudiyo. Ang nagsunod po sila, sige po gingon nga, oy, kinahanglan magpatuli mo, mukaon mo, dili mo mukaon na. Di, naglibog sila. Nya karon ilang gihusay. Nya, debate sila. Dakong debate. Karon, ato ra kong basahon na ron. Og namoy lugar, basahon ninyo ni, gwapo kayo ni basahon ng 15. Magsasingko ha kung basahon. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga parisyo nga mitindog og maingon, kinahanglan gayud nga tulion sila o patumanon sa balaod ni Moises. Kaning grupo ha, pero kauban na nila. Ang mga apostoles o mga kadagkuan sa iglesia nagtigom aron paghusay niining mga butanga. Human sa taas nga lantugi, debate gyud. Taas gyud nga lantugi. Debate. Nya, unsa man ni-come up sila sa solusyon. Unsa may ilang gisulti, basa sa bersikulo 20. Ato inon silang sulatan nga dili sila manaon sa bugaw apan pagkaon tungod kay hinalan man kini ngadto sa mga Diyos. O nga kaya nila ang salawayang pagiglawas o nga dili sila makaon sa bisan unsan mananap nga Ginoo o sa bisan unsan dugo. Okay. So, gingon diha nga ato ning klarohon. Pwede na sila mangaon. Ang gidili lang bisag unsa nga mananap basta gihalad ngadto sa Dios. Bisan pa nag karnero, bisan pa nagbaka, basta gihalad sa Dios, dili pwede kanon. Basahan dito sa kuan, moro man gyapon unod ana sa 29. Ayaw pagkaon sa mga gihalad sa mga Diyos. Ayaw pagkaon sa dugo sa mananap nga Ginoo. Kaya ninyo ang salawayang pagiglawas. Kung kaya ninyo kini mga pagana mataro ang inyong gibuhat ang salawayang. Okay. So, Kani manggon sa buhat Jes, pitin bunuga na niya, ila dyan ang bantayan na nagmayo. Di ba mo ba na katong na gitunton nga habol? Pagtunton sa habol, nakita dito ang tanang klases mananap. Yan, ingon na ng tingog nga, Pedro, bangon, pag-ihaw. Kaon, siya, Ginoo, wapa ko ka kaon o gugaw, bisag, kausag, gikan sa iyong pagkatao. Unsay gingon sa tingog, ayaw hinganlig hugaw ang mga butanga gihinloan na. O gimo nang gamiton ilang isulti nga dili na siya literal, kung dili nagpasabot na sa mga tao nga hintil. No? Pero ang pangutana, nganong dili man tao ang ipakita dito? Nganong mananap man? Tungod kay para sa mga Hudiyo, kaning mga hintil, hugaw ni sila, kay nga naman, mukaon aning mga mananap nga giisip nilang hugaw. Tama, mali? Mauna siya ang hinungdan. Ganong di man tao dito, ganong dili man tao ang giklaro. Tungod kay, gipakita dito, nga kining mga tawhan na mangaon ni sila ani, apan dili na ni siya hugaw. No? Muna nga hayop ang gipakita. Prueba nga kanang na pagkaon jud ang buti pasabot ana. Pero katong may tungod sa tao, mo to
kuan gyapon to siya kanang balido gyapon to siya nga kahulugan. Pero duha ang kahulugan na nga pwede na nimong kaunon tong giisip nila nga hugaw og dawato na nila ning mga tao nga nagkaon atong mga mananapa nga giisip nilang hugaw. Karon unsa man atong prueba kay diha naman sila mutuyok. Unsa man atong prueba nga insakto ang gitudlo sa Katoliko. Diha mabasa na to sa 11. Buhat 11. Unsa may nakabutang da sa buhat 11? Continuation na siya. 11. Basa ha. Ono. Nakabalita ang mga apostolis ug ang mga igsunan sa tibuok Judea na ang mga dili Hudyo nagdawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nanusok sa paghimo sa seremonyas sa pagpuli ni saway kaniya. Nganong yadto ka man sa mga tao na wala napuli o nakisaro kaniya? Tama. Tanawa, di ba gingnan nila sa Pedro? Nganong niadto man ka atong mga tawhana nga ang bote nila pasabot sa Sabadista kay kuan lang daw kuno to kanang sa tao lang yun. Unya, ngano man nga bawal man gid sila ang makigsaw kay ug nagluto sila diha karning baboy, makakaon sila. Kadi man to magtotoo pareha sa ila. Nya, ningon sila ngano ikaon man kag uban atong mga tawhana. Sa to pa, si San Pedro nakasabot nga kaning pagkaon nga ilang gikaon nga giisip na tong hugaw, dili na ni makapahugaw sa tao. Mo nang apil siya dito. Ngalangan. Nikisaw siya sa mga dili tinuli, dili man ni mga Hudyo. Nakiksaw na siya dito. Unya. Unsa may iyang girason nganong nakigsaw man siya. Katong sa buhat Jis mo iyang gibalik og saysay, basaha diri sa unahan, di ba? Kuan man god mga brother, pag adto na ko sa Hope, inaning nahitabo, nahihabol nga gitonton. Narito kayo basahon nimo diri. Kanang sa Jis na ana gibalik ng saysay. Na dia. Sa 9. Diri sa 5 ba akong gisusi. So kanay na sa 5 sugod. Sa dito ako sa syudad sa Hopa, nagkampo ako, nakakita ako pananawon. Nakita ako sa mga pananawon, sama sa usa ka dakong panakton nga hiningtan ang upat kay iskina o gitunton gikan sa langit o mahihunong sa akong tungod. Akong isusi pagayo ang sulod niini kung nakita ko ang mga mananap na upat ang TL. Na mga upat ang TL. Mga hayop. Mananap nga mukamang o nagalas nga mga langgam. Kanya nakadungog ako tingog nga nagbiyon. Pedro, tindog. Pag-ihaw ihaw. Apan mitubag ako. Pili o Ginoo kay basugad wala ako makakaon o pinsang unsa nga mahugaw. Ang tingog gisulti. Naani sa Jis katong dito kaniya. Di ba gibalik niya istorya? Kay gisita siya nganong nikaon man kakauban nila. Nya og dili pa pagkaon na to. Wala antato siya ning apil og sao og pagkaon. Kung kato lang ang mga tao lang ang bote pasabot ato. Unya, unsay resulta ato pagkahuman? Basa sa 18. Sa ilang pagkadungog niini mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios. O pag-ingon ang Dios naghatag usab ngadto kanila nga dili mga Hudyo sa higayon nga manulsor halon sila maluwas. So kada to wala na sila manaway. Mo na nga si San Pablo pagsulat niya nga sa taga-Korinto 10:25 naingon siya, mahimo ninyong kanon ang tanang karne nga gibaligya sa palengke. Nya maingon din sila, mukaw na mo mga uling, mga lansang, ayabag mo sa Badista. Na karne ba din na? Giklaro gina karne. Nya, pag maingon po niya,
Ay, wala may karning baboy dito. Oy, Ginoo ko, kanang Korinto, lugar na sa Greece. Mga hintil na sila. Di na sila parehas Hudiyo nga, ilang public market dito, ay baboy, kay mga Hudiyo man sila, pero ngadto ka sa, ngadto ka sa Korinto. Diha gani sa ibabaw sa, lang, sa Jerusalem, ibabaw ana, Hudiya. Naanay mga pigiri gani dito. Sumala sa asoy ni San Lucas. Lucas 15, pigiri. Oh, sa 15, kapitulo 15, versikulo 15 nga. Ang anak nga mosikon, nilakaw man to siya. Anya, napurdoy. Oh, asam siya trabaho sa pigiri. Nya, ay kog ingna nga ang pigiri, mga baboy para daruhan. Gabuhi to sila baboy, kay kaunon yun to. Nya, baligyan na silang palingke. Oh, mana, mahitungod sa... Saman? Kay daghan naman kayo itong imuhang gayon. Una gani nga. Oh. Ay, alam niyo ba na atong si Kristo na tumabayad daw ng pound before niya sa siya ni Sulti, unang utana, sa may nakakulay sa lani, yung unang kumato. Sa utang, before na siya ni Sulti ato, parang lupo ito siya, nagsulat sa yuta. Sa mga kayo, sa mga ito. Na sinulat. Sulat pa siya kadua. Pero naglibo gani ko kay sa introduction pa lang si Kristo naman na sila sa sulod sa templo. Kugo wala siguro, wala siminto na ito kana. Bato. Na yuta dahil nang ilahang ko dito. Ang salong. Pero na mga scholar lagi nga nagingon nga unsa daw to gisulat ni Kristo wa gi nasayod sa kusa. Unsa to yung gisulat? Naman po ka ng mga theology, napon sila hatag nga pagkasabot. Ang isulat na po siya. Okay, nya. Ato sang apilon dire sa balaod, ang kanang apil sa seremonyal katong adlaw. Kanang ingon nila nga sabat. Wala sa seremonyal sir. Ang sabat na sa moral dire katong sabat. Sabat. Ana dire ang sabat. Sabat sir, moral na. Ang sabat na siya sa moral. Nanas moral. Pahulay mo na. Kay as Bisaya pa ni sabat, pahulay man na. Pahulay mo na. Rest day. Ang ngalan sa adlaw. Rest or seremonyal, ang ngalan sa adlaw. pahulay. Moral law na siya. Moralo. Pahulay. Rest. Pero ang adlaw, dili na siya moral. Bilog na siya sa seremonyal. Magpili ka kung saan adlawa. Kay, kung tanaw na to ang balaod, sige balik-balik sa mga Hudiyo o sa kaning mga Sabadista, perte yung lipat-lipatan nila. Kaya nga naman, basahan daw ko no ang Exodus chapter 20 verse 8. Basahan daw. 20 verse 8. 20 verse 8. Bawal sa ilang galing magpataba. Bawal sa ilang galing magpatubay. Wala na Wala nilabot. po. Wala na. Wala na nilabot. Alin na. Sige daw. Okay. Inumdumi ang adlaw nga ipapahulay o ila kini nga balaan. Padayon, na may kondisyon na na. Makatrabaho kamo sulod sa unong ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipod, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Okay, dalan ko to. Ano yung moralo sir? Tama. Okay. Ang pangutana diha, pagbasa nimo diha sa maong balaod, nabay nakabutang diha sa turde? Wala gyud. Unsay kondisyon diha nga imong bantayan haron mo pahuway ka? Unsa may imong iphon? Adlaw sa semana o adlaw sa pagtrabaho? Adlaw sa trabaho. Usbag basa di ba? Sa unom ka adlaw magtrabaho ka, ikapito pahuway. So wala mag-isgot o kanang... So wa maghisgot og pangalan sa adlaw. Wa maghihap, wala maghihap.
ang gihap niya, Kalendaryo ang sa- gihap niya dili adlaw sa semana kundi ang sa pagtrabaho. Trabaho. Oh, sige daw. Klaro. Uy, kaganda. Hinumdumi ang adlaw papahulay og balaan na kini. Sa unom ka adlaw. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Okay. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o inyong mga anak, mga ulipon, mga kayupan ug ang mga langyaw. Okay, salamat bro. Mo na nga ako uyo ang akong giingnan nga mas kami ang nakatuman ana. Ngano man unsay bantayan ang ikapito kadlaw gikan sa pagtrabaho. So mo na, mo trabaho mig Lunes, usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ikapito Domingo pahuway mi. Ha? Nya nakalapas ba mi ana? No. Ha? Ang tubag wa dili isa nga dili kana unta gibalhin dire. Pagbuhat mo ginyong kalendaryo. Muha man ni. O basahon na to malaod wa man tay gilapas dia. Kay ang iphon dili ang adlaw sa Kung semana. na ang tani kalendaryo sa una, kita mo yung nakasumpak. Una na siya. Wala mo na sa una. Aw, sa ba? Aw, dili mo nung. De, okay. So, ingon na ni. Ngano man nga ang natunong magig Sabado po ang Sabat. Ang anong Sabat man ang ilang Sabado man ilang gipili. Tungod kay niya ng adlaw mao nay paggawas nila sa Ehipto. Ano yung paggawa kita? Oh, mo yun si Moises nga hinumdumi ninyo kining adlaw. Asa na mabasa? Murag sa Exodo 12 at 13. Nasa 13 na. Hinumdumi ninyo kining hinumdumi ninyo ning adlaw. So, nakapahulay na sila gikan sa Egipto. Oh, mana nga Sa pagkaulipon. hinumduman nila ng adlaw aron magpasalamat sila sa Ginoo. Pagtulan mo? Pagtulan mo? Okay. 13 ono. Where? Tres. 13 3. Oh, tama. Si Moises mingon sa katawan. Hinumdumi ninyo kining adlaw nga mao'y inyong pagbiya sa Ehipto diin kamo giulipon. So, mo na nga natunong og Sabado ang pahulay sa mga Hudiyo tungod kay mo nang adlaw nga sila magpasalamat sa Ginoo. Tapok sila. Okay. So, sa Kristiyano nganong natunong og Domingo tungod kay si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Unya, tinuod man ang gingon nila nga ang mga apostoles, si Kristo mismo, mapaway o Sabado, kay Hudiyo man sila. Pero, tanaw na to nga, sa pagsugod na ni Kristo og panudlo, diha na niya gipakita, pila na may ang edad? 30. Oh, 30 nga to, 33. Mo na edad ni Kristo. Sa edad siya, 1 hantod sa 30, wag niya sa likoy ang wag na niya supaka ang balaod. No, naman na sa Galacia 4 nga ang anak di Santinod siya tag-iya sa tanan apan nagpaulipon o nagpa-kuan siya sa pailawom siya sa balaod. Oh, mo na nga sa Biblia makita nato nga ang mga apostoles ug si Kristo mismo mo pahulay sa adlaw nga Sabado. Pero makita nato nga sa dihang nagtudlo na siya sa bagong pagtulunan, gipakita na niya ang hustong pag-observe ana. Unya unsay gihitabo, gisalikoy siya sa mga Hudiyo. Katong ilang paborito nga Lucas 4:16. Pag adto to niyo 29, giguyod si Kristo kay hugs pangpang. Ha? Oh, unya sa Juan 9:18 nagingon dito nga gipangutana sa mga Parisiyo, kani inyo ning anak? Ingon nga buta gini siya sukad pa sa una nya. Buta. Kinsa may nag-ayo ani niya? Sila pangutana. Okay nga naman mahadlok sila kay naibalo sila nga dunay gisabutan ng mga Hudiyo nga kadto ganing mutuo gani nga si Kristo Mesiyas. Sipaon kanila o pahawaon kanila sa siniguga, meaning dili nakailhon nga membro. Na? Mo na nga gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, mga apostoles, mo pahuway gyud na og
Sabado, kay wa pa man sila kasabot og unsa giklaro, pero pagka Domingo magtigom gyud sila aron paghandom o pagsimba kang Kristo. Mo bitaw to nga naa sa Juan 20, 21 nga nagtapok sila adlong Domingo. Nya pagkasunod na pod, kay wa man tos Tomas pag sunod Domingo, na si Tomas. Oh, wa man mayo si Kristo ngano katapok mo muron nga maron di maron ti pahuway. Ha? Unya sa buhat dos pod makita nato nga nagtapok ang tanang mga magtotoo niya niabot ang Espiritu Santo. So mo na confirmation nga ang ilang pagtapok sa adlawng Domingo aprobado dito sa langit. Ha? So kung mingon sila nga tanawa lagi sa San Pablo sa buhat 13, sumala siyang nabatasan ni Sojas ni Guga og nagwali dito. Atong pangutanon, kato bang gisudlan ni San Pablo, simba batos mga Kristiyanos? Ang tubag, dili. Simba tos mga Hudiyo. Munang niadto siya dito kay pagwali. Na, pagkasunod Sabado, gimbita siya balik. Yaon sa may nahitabo. Pagkakita na nga halos ang tibok, lungsod, niadto dito, nasilos ang mga pangulo sa Hudiyo. Kung sila gibuhat, gisupak nila ang mga gitudlo ni San Pablo o gipakaulawan. Naukauban pa sila, nganong gisupak man. O, di ba? O mo na bantayan nimo kay mo na paborito nila kanang buhat 13. Nga sumala sa nabatasan ni Pablo nisud sa sinagoga adlaw Sabado o adlaw ipapahulay. Sabado magina ha? Wala, hindi na simto, mangwali siya. Oh, pero pagkasunod semana dito na gisupak na siya o gipakaulawan siya, gisipa siya, gipapahawa siya. Buhat 13. Sugod ka sa uno dia. Dito na sa tunga dapit. So mana siya nga ang confirmation niya dana, ang last gid nato kanang Lord's Day. Ang Lord's Day nato kana sa uno J sa pinadayag. Pinadayag uno Jes adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Buat isi andun sa Sumala sa akong nagian, usara gini siya ka verse sa tibok New Testament na ang Sabadista mo interpret ani pag maingon ka nga Lord's Day, Sabado kuno na kay adlaw sa Ginoo, pero ang mga scholar nagingon nga sa panahon ni Kristo ang Sabat wala gina nila gihinganlan og Lord's Day. Ha? Kaning mga Kristiyano maoy nagpausuan ang gitawag adlaw sa Ginoo tungod sa dako nilang kalipay nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. Mo nang gingon sila nga this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Mana siya, kanta na simbahan. The Lord's Day, Sunday. Diya lang kutob. Ako kanta